Hello! Hello, welcome to the second part of our Second vlog. part of our vlog. Lunch is over. Papunta na sa Stations of the Cross. Preparation for the Stations of the Cross. Nakaligo na. Fresh na fresh. Fresh lumpia. Let's go. Sige, vlog. Hello! Hi! With my tita and my beautiful Loa. Oh, di ba Hello! gaganda? Mas mukha pa akong matanda sa kanila. Hindi naman. Lahat tayo magaganda. Oh, here at Lourdes. Oh, kalain mo bang tita at lola ko yan para makakaedad ko lang. At pag-iisip upang sariwain hindi lamang ang mga nakalipas na pangyayari sa buhay, kundi ang mga makatotohanang karanasan. Papa, ikaw nag-draw ng ano ka na rosary, na-draw ka. Dico a fare una spasseggiata perché sei fermo a me. Sapagkat sa pamamagitan ng Diyos, sila ang mundo. Ebanghelyo. Nakita ni Pilato na wala na siyang magagawa at makabangkang lupa ang mga Kinuha nila si Jesus, siya mismo ang nagpasal ng at lumabas sa lugar kung saan tawagin ang puok ng buhay. Ikalabing-isang estasyon. Si Jesus ay pinako sa krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa iyo dito ang pagkas sinukat mo mundo. Alas 9 ng umaga nang ipako siya sa krus. Ipinaskil sa ulunan niya ang nakasasakdal laban sa kanya. Ang hari ng mga Hudyo. Ipinako rin kasama niya ang kriminal. Isa sa kaniyang kanan at isa sa kanyang kaliwa. Kaya natupad ang kasulatan na nagsasabing, ibinilang siya sa masasama. Mga pakong naglalakihan ang tumarap sa mga kamay at paa ni Jesus. Pinag-isa ang krus at si Jesus. Marami sa atin ang nag-iisip na tunay na malupit ang buhay sapagkat kaisa nito ang paghihirap. Para tayong ipinako sa paghihirap.
Nang dumating tayo sa ibang bansa, akala natin paraiso. Nang kumikita na tayo, akala natin para na tayong bangko. Subalit hindi pa nagtatagal, napapansin na natin nandoon pa rin ang paghihirap at gaano mang pagkayod sa trabaho at pagtitipid sa kita hindi pa rin nagkakasya. Para lamang itong nagdaan sa imbudo. Panay tuloy ang ating reklamo. Ang hindi natin nakikita na maliwanag kay Jesus ay ang kanyang pagtanggap sa mga pako bilang habang sa pagsibol ng bagong buhay. Nagagalit tayong nakapako sa krus. Subalit wala naman tayong ginagawa upang makaalis sa gayong sitwasyon. Ni hindi pa nga natin naaalis ang mga pako, ibig na nating alisin ang krus. Walang muling pagkabuhay kung wala munang pagkamatay. Sandaling katahimikan. Panginoon, napakahirap ng hinihingi mo sa iyong anak. Subalit ang nakapagtataka, hindi man lamang nagreklamo si Jesus sa sakit ng mga pakong tumarak sa kanya. Ako, kaunting hirap pa lamang, palahaw na sa iyak at totoong mapanisi. Niyapos ko ang krus ng pamumuhay sa ibang bansa. Patatagin mo ang loob kong tanggapin ang mga kasama nitong paghihirap. Subalit huwag mong itulot na malayo ako sa iyo. Ituro mo sa akin ang landas ng krus na patungo sa tunay na kaligayahan kasama ang iyong anak magpakailanman. Amen. Awit sa 11 estasyon. Nang nagtala ito, subalit hindi malayong nangyari. Si Jesus, kahit na Diyos, ay tao rin tulad natin. Sa buhay natin sa ibang bansa, tayo rin ay nadadapa. Marami sa atin ang lampa. Ang pinakamabigat na kalaban natin ay ang mga kaibigang nagbibigay buhay sa isa't isa sa kabutihan at kabanalan. Sandaling katahimikan. Ama naming mahal si Maria, pinili mo upang iluwal sa daigdig ang aming kaligtasan. Nina Alejandro at Rufo. Laking karangalan ni Simon ang tulungan ni si Jesus sa kanyang dala. Subalit hindi niya alam ito. Tayo ring mga pamilyang nangingibang bansa, malayo sa ating isip na sa pagpapadala natin sa ating mahal sa buhay, sa ating bansa, ang bansa natin mismo ang ating tinutulungan. Iyan ang dahilan kung bakit tayo tinaguri ang mga bagong bayani. Katuwang tayo sa pagbibigay ng buhay sa ating kapwa. Sa pagtuwang natin, lumalago ba naman ang ating buhay at pamumuhay? Nabibigyan ba tayo ng sariling buhay? Sandaling katahimikan. Panginoong aming Ama, dakila ang iyong mga pamamaraan. Dinadala mo rin kami sa kadakilaan ng munting paglilingkod namin, ginagawa sa aming kapwa. Sa paglilinis namin sa bahay ng aming mga amo, nalilinis namin ang kanilang buhay. Sa pag-aalaga namin ng kanilang mga anak, na ihahanda namin sila sa magandang kinabukasan. Sa ngiti't sigla sa paglilingkod, na ipakikilala ka namin bilang Panginoong kapuluhan ng aming buhay, ngayon at magpakailanman. Amen. Awit sa 5 estasyon. Pinakita ng iyong anak ang maligayang paglilingkod sa kadalingan ng kapwa, sa kababaan ng loob, natuto ka rin magmahal sa trabaho. Hindi rin malayong isipin na sa paglakad ni Jesus, siya'y muling narapa. Magdamag siyang walang tulog at kain. Ang isip ay bagabag sa kataksilan nating mga makasalanan. Mabigat, mahiwalay sa asawa, sa pangingibang bansa. Sa kalungkutay nangihina, sa mapang-akit na tuksong humahanap ng aliw sa kandungan ng iba. Minsan mahulog at madapa, matapos mabasag ang mga wikanga. Mahirap na muli itong mabuo sa dami ng mga pira-piraso. Subalit si Jesus ay hindi na natiling nakadapa. Nakapako ang isip niya sa ating mga nadapa upang muli tayong itayo. Sandaling katahimikan. Panginoon, patawad sa mga kalapastangang nagawa namin, mga nangingibang bansa, sa pagkasira ng kabanalan ng iyong larawang
ibinigay mo sa amin. Sa amin, na di nagpasuso. At sasabihin nila sa mga bundok, bumagsak kayo sa amin at sa mga burol, tabunan ninyo kami. Pagninilay. Huwag ako ang tamisan, kundi ang inyong mga sarili at mga anak. Iyan ang sabi ni Jesus sa mga Patawarin mo kami sa aming pagkukulang at pagkakasala sa aming mga anak na napabayaan dahil sa pangingibang hindi namin itong tutuloy kaagad. Subalit, pansamantalang pagtibayin mo sila upang mapunuan sa luma'y muling madapat umaksan. O aking Jesus, ang katanin mo Si Jesus ay pinabasa ko. Sinasamba at pinupuri na namin o Kristo, sapagkat sa panahon yung doon sinabot mo ang mundo. Isang lalaking taga-Arimatea ang humarap ng Pilato at naghintay pa rin siya. Naghintay siya sa libingang di sa kanya sa pagdating sa takdang panahon. At habang naghihintay sa panahon ng Ama, pinanap niya ang pagliligtas sa mga naunang lumaon. Nanaog siya sa mga pinatay. Masyado tayong mainipin sa bunga ng ating pinagpagulan. Ibig natin ang biglaan. Biglang yaman, biglang payat, biglang Lilisanin namin muli pagkalayong kami. Ang pagninilay namin dito ay hindi namin iiwanan. Agos na your body and your mind. That is what in Jesus you will find. If you only trust Him and believe in Him, He'll inform your body and your mind. I have conquered death, and so shall you. On the last day I will come for you. And in glory you shall rise to life with me, and you will be for all eternity. Yan po ang magbahagi sa kanyang kaharian pagdating ng araw upang tamasahin ang buhay na walang hanggan. Amen. May the divine assistance remain always with you. May the souls of the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. And may the blessings of God the Father, Son, and the Holy Spirit descend upon us all. Amen. Yan, Stations of the Cross done. Nasa 15th station kami and we will have our photo. Yes, we survived the 15 stations of the cross.
Oh, hello, di ba? Na-survive ni Tita yung 15 Stations of the Cross. Ano Ito masasabi ang- mo, Tita? Ay, ang saya-saya. Lumakas ako. Yes, Kanina amen. inihingal, ngayon malakas. Of course. Andito yung last na yung Ito yung darog, last station. yung saan nilagay yung damit ni Kristo. Oh, di ba? Na-survive namin. 15 Ang taas. stations yung mountain. Ayan, ikot, Oh, ikot. Oh, ayan, pababa na sobrang naman taas. Look. Oh, Tsaka, ngayon pababa na. Baba naman. Yay! Amen. Diyan, oh. Look, diyan. Diyan. Ay, doon. Ganda, oh. Oh, yan po. Oh, yan ang aming inakyat. At ngayon pababa. Yes, Tita. Patige? Patige ka? Ay, patige ka? Ay, hindi. Napatige yung baby. Atong daddy, padaanin niyo na si madam. I forgot my prayer. I will balik ako bukas. Pasusiya pa ako.
we're done praying sa grotto. So, dati nakikita lang natin sa YouTube yung Lourdes grotto. And now, nandito na tayo for the third time. Tignan niyo yung water. Ang bilis ng daloy ng tubig. No, c'est pas comme ça. Bah non, c'est pas comme ça. Pourquoi tu fais ça, Jen? Pray. Dun yung lighting ng candle. Ayan. Finish na kami mag-light ng candle. And we're going back. Ayan. Hello! Diba? Asa tayo, sister? Yan yung grotto. You can see. J'ai faim, chérie. J'ai faim. Ayan, mahabang pila. Gusto mo sa Pinoy store? Oui, je suis faim. Gusto mo sa Philippine store? Oui, je suis faim. J'ai faim. J'ai faim. C'est pas je suis faim. J'ai Oui, faim. je suis faim. Alors, tingin ka muna dito. Paano mo nang j'ai faim? J'ai faim. Paano? J'ai faim. Faim, faim, faim. On va acheter souvenir muna. Rosary. Bibili muna po kami ng mga rosaries. Non, mais c'est l'autre. Un autre. Kenya ba? Kaya yata. Sa kabila pa. Ayun, yung dati naming hotel. St. Salvador. Kanino Kantita Jen. Yan, bibili muna tayo ng mga souvenirs, rosaries, or lalagyan na ng holy water. Akit, lola, kitang dulo ka rin, no? Dito ang ating sula. Ano kaya sa this one? Okay, sa akin. Est-ce que c'est la Lourdes din ba yun? Kasi Lourdes yun. Hindi natin alam.